Sino ang itinataas ng Diyos? Ayon sa Biblia, malinaw na ang Diyos ay nagtataas sa mga magpapakumbaba. At higit sa lahat, itinataas niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Makikita natin na si Jesus dahil sa kanyang lubos na nagpapakumbaba at pagiging masunurin hanggang kamatayan sa krus ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Dahil dito, lahat ng nasa langit, lupa at ilalim ng lupa ay luluhod at magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Sinasabi rin na si Kristo ay tinampok sa kanan ng Diyos bilang pinuno at tagapagligtas upang magdala ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Pinapakita na matapos linisin ng kasalanan ng sangkatauhan, si Jesus ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitasan, isang posisyon ng karangalan at kapangyarihan. Dagdag pa rito, hinihiling ni Jesus sa Ama na siya ay muling luwalhatiin ng kaluwalhatiang taglay niya na kasama ang Ama bago pumanlikhain ng sanlibutan. Sa kabuuan, si Jesucristo ang pinakamalinaw na halimbawa ng kung sino ang itinataas ng Diyos. Ang pagpapakumbaba, masunurin at tapat sa kanyang kalooban. Ang Philippians chapter 2 verse 6-11 ay nagpapakita ng pagpapakumbaba at kaluwalhatian ni Jesucristo. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, kundi nagpakababa, naging tao, at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubos na itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng nakilala nilalang ay luluhod at kikilalanin siyang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang tagumpay ng Panginoon ay tagumpay nating lahat. Sa kanyang pagkabuhay na muli, napatagumpayan niya ang kasalanan, kamatayan at kadiliman. Sa bawat pagsubok at laban sa buhay, meron tayong katiyakang panalo dahil kasama natin ng Diyos na hindi kailanman nabigo. Kaya't magalak tayo, hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa kanyang walang hanggang kapangyarihan at pag-ibig na nagbibigay sa atin ng tunay na tagumpay. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinawag na hindi lamang upang mananampalataya, kundi upang maging mga katuwang niya sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Ang ating mga gawain, malaki man o maliit, ay may halaga kapag ginagawa para sa kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating mga salita, kilos at pamumuhay. Naway maging liwanag tayo sa mundo at maging daan upang makilala ng iba si Jesus. Magsikap tayo ng may kagalakan dahil ang paglilingkod sa Kanya ay bahagi ng Kanyang dakilang layunin para sa sanlibutan. Bilang mga mananampalataya, tayo ay namumuhay sa pag-asa at pananapik sa maluwalhatiang pagbabalik ni Jesucristo. Ipinangako niya na siya ay muling darating, hindi na bilang isang alipin, kundi bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa araw na iyon, lulubos ang katarungan, kapayapaan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't habang tayo ay naghihintay, mamuhay tayo ng may pananampalataya, kabanalan at sigasig sa paggawa ng kanyang kalooban, sapagkat ang kanyang pagbabalik ay tiyak ang malapit na.